Good morning, Kuya! Good morning, children! Hi, Doc Pebbles! Hi, morning, Kuya. How are you today? Nakita mo, binili ka pa ng piano ni... Para sa horse with no Ayan name. ang horse without a name mo. Oo, para sa makabagbag damdaming ano mo. Horse with no name. Kailangan na binyagan mo yun. Ay, good morning pala sa inyong... babatiin ko lang ng happy birthday si Marivic Miranda. Yung wife ng aking... classmate nung high school. Marivic, at pinapabati ka ni Joseph dahil sabi ni Joseph magde-date daw kayo ngayon. Ayan. Talagang si Joseph, isa sa mga kaklase ko, di ko nakakilala. Akala ko nag-obispo eh. Oo, Wala na natira. Wala na natira. Nung una nga, pagkita ko sa kanya, Manong Bong, ikaw ba yan? Tinignan niya akong gano'n. Sinong Bong? Kala ko si Manong Bong ka eh. Kawag yung Manong Bong. Joseph at saka si Kay, yung kanyang anak at saka yung family niya. Good morning sa inyong lahat. At may regalo daw sa'yo at sorpresa si Joseph. Wow, sweet! Parang ano kayo ha? Parang ang babait nyo ngayon ha? Wait naman talaga. Ano ba? Hi, Pebbles, na-miss ka namin ha? Oo nga eh. Dalawang linggo yata wala si Pebbles. Hindi, isa lang. Isa lang. Pero ganun Last kita week. na-miss. Dalawang linggo. Hindi nakita. Kasakit si Yana. Ano mo? Ngayon si Bea naman. Ano yun ba? Nagkahawahan. Nagkahawan. Oo nga, uso-uso ngayon. Ano bang meron? Hindi, yung Piano. speech, well, yung taped interview ni VP Binay kagabi. Aha. Sino ba nag-interview? Si Linda. Linda Umilia. Anong sinabi niya? Walang bago. Wala. Same. Hindi, pero ang iniintay naman sa kanya, yung kanyang pagpapaliwanag na merong mga magtatanong, di ba? Oo. Parang walang masyadong follow-up si Linda. Ay, salamat nga pala kay VP Binay. Salamat ho sa letter na pinadala nyo ng pagbati. At napapadalan ko din kayo, VP, ng letter. Invitation naman papunta sa Get it straight. GIS. Hindi, baka pumunta eh. Oo. Allocate tayo ng mga isang buong... kainin natin yung rice and shine. Di ba? Pwede. Mula alas 7:30 hanggang alas 9. Parang magtanong kay BPB na. Sabi nga ni Jackie Capos sa Tinig ng Pilipino, dapat si Kuya na lang magtanong kay VP. Dire-diretso yan. Well, ang problema kasi ngayon, yung mga advisors din niya. Yeah. Hindi din siya, even sila Toby Tiangco, di ba? Sila Kong Toby, sinasabi niya ni Kong Toby na hindi nila ini-advise na sumagot pa siya. Or magsalita pa siya. Kaya nung the last time na sabi niya, yun ang gusto ni VP. Pero kung kami tatanungin, sabi niya, Kami wala. nga, Kuya, sabi nga ni Diego kahapon, medyo may mali rin dun sa kanyang timing and everything ni VP Binay. Kasi parang medyo natatabunan na yung issue. Nawawalan na ng traction na nitong kay Pemberton at saka ng mga iba pang issue, no? Pero dahil kunwari yan, sumagot na naman siya kahapon kay Linda Humilia. So mabubuhay na naman yung issue every now and then nandyan sa kamalayan nung media at saka ng mga tao. 'Di ba? Na dapat isang news na lang naman yan 'di ba? Every now and then. So yun lang yung feeling namin na may rin si VP Binay doon. Sana hindi niya na binibigyan ng traction. Unsolicited advice sa akin kung halimbawa kasi syempre inaalagaan mo yung 2016 target mo. Yung 2016 target kasi of course pinag-uusapan pampanguluhan 'yan di ba? Kung sasagot lang at mapipilitan din lang, better na gawin mo na ngayon. Parang once and for all, sige, labas nyo lahat ng nyo. At least meron kang time to recover. Yes. To recover dun sa... kasi hindi may iwasan, bababa at bababa na yung... Talagang naapektuhan na nga, di ba? Bumaba yung kanyang survey. Pero parang lang din, style Joseph Estrada.
'di ba? There was one time na kaya nga na ano pa siya, na-oust pa siya, 'di ba? Pero naka-rebound siya afterwards. Ang ano lang, meron kang lead time pa para dun sa pagpasok ngayon nung medyo bakbakan na, tapos na yan, sinagot ko na yan lahat eh. So all of those issues na i-raise pa sa'yo, parang napari mo na. Dahil eto na, tapos na yan, kasi alam mo naman ang balita, ang mga nasa media, ang isang hindi maganda nga. Kaya nga ako, may mga binabalik na akong issue eh. Dahil parang, halimbawa, ano na nangyari doon sa mainit na issue dati sa reklamo kay GMA tungkol dyan sa PCSO. Nakamatayan na nung ilang mga nasa PCSO na nagsasabi na eto, may mga ebidensya kami, etc. etc. Iba't ibang mga kasong pinag-usapan na natulog sa ombudsman. Alam mo naman kung minsan sa ombudsman, wala na. Pagka naisampa na sa ombudsman, dyan na lang yan. Patulugan na lang din yan dyan. Until now, tignan mo, yung issue ng kung yun bang si former President Estrada ay qualified or disqualified sa pagtakbo sa Maynila? Sa SC. Aabutan na yan ng sa Supreme Court. Bakit ayaw ilabas sa Supreme Court? Bakit hindi inilalabas Negotiating sa leverage. Supreme Court? So, ano lang to, a matter of parang, why rock the boat? Sasabihin ng iba, pagka, bayaan mo lang muna siya dyan. So, usapang patulugan din lang. Ngayon, sasagot ka din, mapipilitan ka rin lang, maapektuhan yung sagutin mo na ngayon, once and for all, lahat. So, kung halimbawa, medyo dun sa sagot mo, may alanganin, at tatamaan pa din yung survey mo, you have time to recover dahil meron ka pang lead time bago yung 2016, if that is really the case. Kasi, Unless, kuya, feeling ni Binay na hindi pa ito yun. Parang, kasi isipin Meron mo, pang pasasabugin. maaga pa lang pinasabog na to eh, di ba? So parang pag sinagot niya to, baka ipasabog na yung mas mabigat na hindi na siya makarecover doon. So baka ang tactic niya naman, pinapahaba niya tong issue na to para akalain naman nung administrasyon na hindi niya na kayang makahabol dito. So parang ito na lang yung issue. Tapos wala na silang time para may pasabog yung isa. it might be too late by then, di ba? Kasi Yun yung risk ang niya. dami na ng dahil hindi siya tinitigilan eh. Talagang, siyempre parang ano lang yan, laban lang yan ni Donaire. Pag inaabot ka na, medyo Tulog ka na. talagang hindi ka napapabaya. Kasi pag nakita ng gumrogi, talagang tutuluyan at tutuluyan. The way it is, nakita na nila na merong significant na epekto. Dahil kagaya ng una, sabi ni Kong Erin sa akin, most likely, bababayan ng by 10%. Sabi niya ganon. Which, sabi ko, pagka mga 10% lang, medyo pa yan. Pero, sabi niya, pero mabigat yung 10%. Malaki yun. Tapos nangyari yung 10%. After the 10%, meron pang kasunod yung dahil hindi lang isang di ba? So magsusunod-sunod pa yung mga pangyayari na. And very significant yun. Kasi if it's lower than 10%, maaaring nag-uusap nga kami kung Erin, maaaring hindi pa ganun ka-significant, But just the same, even if it's lower than 10%, yung unang hataw, pwede pa rin yung ma-increasean. Ngayon, nangyayari na nga. Hanggang later on, ma-deplete na yung pondo mo, di ba? So, ang nagiging issue ngayon dito is hanggang gaano pa ang ibababa noong survey niya base doon sa mga inililitaw pa. Kasi kada litaw, nakita nila, oops, significant yun. Sige, pitikin natin yan. Ganun naman di ba? Ang kalaban, kung saan ka mahina, nakitang, yan, may epekto, doon ka tutuluyan. Alam mo, kuya, yung hinihintay nga lahat, yung presidential preference. SWS has been releasing piecemeal. The first one was the 15% drop on trust rating. The next one was 8 out of 10 want him to speak. Ngayon, ang tanong ngayon, ano yung presidential preference? Ako, pagtingin ko lang, itong paglabas niya kay Linda kagabi ay para sagutin. Baka yun. Para sagutin lang yung ina-anticipate na drop sa presidential preference. Kasi sasabihin, yung SWS survey na ginawa nung September 26 up to, I can't recall now the date,
that covered the talumpati speech niya. ni VP Binay 25. Pang may sagot na kagad sila eh. Kung lumabas yung presidential The next day, preference na meron bumagsak, nagsalita na naman siya kay Linda. So why the need to speak up? No, I spoke Again. already with Linda, so that survey is not anymore reliable. Yeah. Well, ayan, ang problema dyan, ganun na mangyayari palagi, habulan. Yes. Di ba? At hanggang saan ka aabutan dun sa ganyan kasi, syempre, babato ng babato yan para maghabulan ng maghabulan. So that's going to be something that you really have to watch out. Dahil ang titignan mo ngayon dito, pagdating nung mismong bakbakan, baka meron pang last straw. Yung sinasabi ni Atty. Reg na ina-anticipate na mas medyo bibitawang mas malaki-laki which will be connected yung dito sa ngayon. Kaya medyo yan, talagang mahirap pagka politika pinag-uusapan mo dahil alam nyo sa politika, alam ni Kong Erin yan dahil marami talagang mga bagay na ginagawa kung minsan ng mga politiko para lang sabay ka doon sa agos ng parang hindi ka pwedeng basta makakuha ng ganyan. Kita mo si Bardone, di ba? Sabi nga niya, kaya ako palipat-lipat ng kampo Let's face the reality. Talagang kung sino yung nasa administrasyon, yan ang medyo naambunan, nauulanan. Bakit naman papabayaan kung mag-suffer yung mga constituents ko? niya. O di doon ako sa... So, ibig ba sabihin niya, pag naibang administrasyon, lilipat na naman kayo. Siyempre. Ganun lang naman ang doon. At least hindi siya he was honest. Di ba? Hindi siya nagpe-pretend na siya parang, hindi, loyal ako sa ganito. Hindi, ang kanya, ang loyalty niya, Sa nandun sa constituents pinagsisilbihan niya na mga constituents niya. Paano niya ma-deliver yung expected of him, di ba?